Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang paglalakbay na susubok sa inyong tatag at luluha sa inyong mga mata? Ngayong araw, sisimulan natin ang isang kwentong magpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, may bituing hindi kailanman magdidilim. Sabi nila, ang pamilya ang ating unang kanlungan, ang ating ligtas na daungan sa gitna ng bagyo. Pero paano kung ang mismong taong dapat nagtatanggol sa iyo ang siyang magtulak sa iyo sa gitna ng panganib? Paano kung ang pag-ibig na inaasahan mo ay mapalitan ng isang malupit na pagtalikod na magpapabago sa iyong buhay magpakailanman? Humaharurot ang mamahaling sasakyan ni Donato Imperial sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa windshield ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Sa likuran, mahimbing na natutulog ang 10 taong gulang na si Likhain. Ang kanyang munting katawan ay nakasandal sa gilid ng pintuan at sa tabi niya ay ang nakatuping wheelchair. Ang bakal na paalala ng lahat ng sakit na hindi matanggap ni Donato. Patawad tala, bulong ni Donato sa hangin. Ang boses ay basag sa pagsisisi. Hindi ko kaya. Tuwing tinitingnan ko siya, ikaw ang nakikita ko. Ang hirap na nawala ka at ang hirap na makita siyang ganito. Biglang huminto ang sasakyan sa isang madilim at liblib na bahagi ng kalsada sa Batangas. Walang mga ilaw sa paligid, kundi ang kurap ng kidlat sa langit. Mabilis ang bawat galaw ni Donato na tila ba tinatakbuhan niya ang sarili niyang konsensya. Binuksan niya ang pinto sa likod, binuhat ang natutulog na anak at maingat na inilagay sa kanyang wheelchair sa gilid ng kalsada. Isang maliit na bag ang isinabit niya sa hawakan ng silya. Sa loob niyon ay ang lahat ng kayamanang naisip niyang ibigay. Isang makapal na bundle ng pera at ang huling larawan ng kanyang asawang si Tala. Hinaplos ni Donato ang pisngi ng anak sa huling pagkakataon. Malamig ang balat ng bata, kasing lamig ng desisyong ginawa ng kanyang ama. Nang muling umandar ang sasakyan, naiwan ang maliit na anino sa gitna ng kawalan. Ang tanging ingay na maririnig ay ang hagupit ng hangin at ang bagsak ng ulan. Makalipas ang ilang minuto, nagmulat ng mata si Likha. Ang unang naramdaman niya ay ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. "Papa?" Tawag niya. Ang boses ay agad nilamon ng tunog ng kulog. Tumingin siya sa paligid. Umaasang makikita ang pamilyar na ilaw ng kanilang sasakyan. Pero kadiliman lang ang sumalubong sa kanya. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti, pero tulad ng dati, wala siyang naramdaman. Ang takot ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib, mas masakit pa kaysa sa lamig ng ulan. "Papa! Nasaan kayo? Papa!" Ang kanyang sigaw ay nauwi sa hagulgol. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa gulong ng kanyang silya, nanginginig sa takot at kalituhan. Sa bawat kidlat na tumatama sa langit, nakikita niya ang malawak at bakanteng kalsada. Wala ang kanyang ama. Wala ang kahit na sinong sasagip sa kanya. Pakiramdam ni Likha ay inanod na siya ng dagat ng kawalan. Ang tanging alaala niya sa kanyang ama ay ang malamig na halik sa noo bago siya tuluyang iwan sa dilim. Sa di kalayuan, isang maliit at papatay-patay na ilaw ng gasera ang dahan-dahang lumalapit. Isang matandang babae na nakabalot sa sako ang naglalakad sa gilid ng kalsada. Sinusuri ang mga lambat na posibleng natangay ng hangin. Huminto si Aling Diwa nang marinig niya ang isang mahinang iyak. Akala niya noong una ay ingay lang yon ng hangin. Pero nang itaas niya ang kanyang ilaw, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa gitna ng ulan, nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa wheelchair, basang-basa at tila nawawalan na ng malay. "Diyos ko, bata!" Sigaw ni Aling Diwa habang patakbong lumapit. Agad niyang binalot si Likha ng kanyang suot na sako at hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay. "Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang mga magulang mo?" Tumingin si Likha sa babae. Ang kanyang mga mata
ay puno ng labis na sakit na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sumagot, pero walang salitang lumabas. Ang tanging nagawa niya ay ang ituro ang madilim na kalsada kung saan huling naglaho ang sasakyan ng kanyang ama. Dinala ni Aling Diwa ang bata sa kanilang maliit na dampa sa baryo Silang Araw. Doon, sinalubong sila ni Mang Lino na agad naghanda ng mainit na tubig at kumot. Sa harap ng maliit na siga, unti-unting kumalma ang panginginig ni Likha, pero ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa kawalan. Sino ang gagawa nito sa isang bata? Tanong ni Mang Lino habang tinitingnan ang bundle ng pera sa bag ni Likha. Itinapon siya na parang basura, pero iniwanan ng kayamanan. Hindi ko maintindihan ang mundo ng mga mayayaman. Lumapit si Aling Diwa at malambing na hinaplos ang buhok ni Likha. Huwag kang mag-alala, munting bituin. Nandito na kami. Hindi ka na mag-iisa sa dilim. Tumingin si Likha kay Aling Diwa at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang bagay na matagal nang nawala sa mga mata ng kanyang tunay na ama, ang pagtanggap. Lumipas ang mga araw at ang cutesy na bata na dating puno ng tawa ay naging isang tahimik na anino. Hindi siya nagsasalita, pero gabi-gabi, naririnig ni Mang Lino at Aling Diwa ang mahinang huni mula sa silid ng bata. Hindi yun iyak. Iyon ay isang himig, isang malungkot at napakagandang melodiya na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Isang hapon, habang nakaupo si Likha sa kanyang wheelchair sa tapat ng dalampasigan, inabutan siya ni Mang Lino ng isang luma at gasgas na gitara. Sabi nila, ang dagat daw ay may sariling kanta, Likha. Baka gusto mong sabayan ang kanyang himig? Dahan-dahang kinuha ni Likha ang gitara. Ang kanyang mga daliri, na dati ay tanging gulong lang ng wheelchair ang hinahawakan, ay nagsimulang dumaan sa mga kwerdas. Sa bawat kalabit, tila ba may bahagi ng kanyang pusong nabubuo muli. Ang tunog ng alon at ang tunog ng gitara ay nagyakap, lumilikha ng isang musika na hindi pa naririnig sa buong baryo Silang Araw. Hindi alam ni Likha na sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang malamig na opisina sa Manila, nakatitig si Donato Imperial sa larawan ng kanyang anak, habang ang bawat segundong lumilipas ay unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Ngunit habang si Donato ay nalulunod sa pagsisisi, si Likha ay natutong lumangoy sa gitna ng kanyang pighati. Ang batang itinapon sa tabi ng kalsada ay unti-unti nang nagiging alon ng diwa. Isang gabi, habang nag-e-ensayo si Likha sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang sasakyan ang huminto sa itaas ng burol na nakatanaw sa baryo Silang Araw. Isang babaeng may hawak na recorder at kamera ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang naririnig ang mahiwagang musika mula sa ibaba. Nahanap din kita, bulong ni Beatrice habang pinindot ang record sa kanyang cellphone. 12 taon na ang lumipas. Ang batang si Likhain ay isa ng binata. Ang dating tahimik at puno ng takot na bata ay natutong muling ngumiti sa ilalim ng mapagkalingang pag-aaruga ni Mang Lino at Aling Diwa. Para sa kanya, sila na ang kanyang tunay na pamilya. Ang baryo Silang Araw ang naging kanyang mundo. Bawat umaga, habang ang ibang binata ay naghahanda ng pumalaot, si Likha ay nasa kanyang paboritong lugar, isang maliit na mabatong dalampasigan na hindi gaanong dinadaanan ng tao. Doon, sa kanyang wheelchair, ipipikit niya ang kanyang mga mata at hahayaang dalhin siya ng himig ng karagatan. Para kay Likha, ang dagat ay hindi lang tubig. Ito ay isang malawak na orkestra. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay isang malakas na bagsak ng tambol. Ang dahan-dahang pag-atras nito, pabalik sa laot, ay ang malambing na tunog ng biolin. Ang sigaw ng mga ibon sa itaas ay ang matinis na nota ng plauta. Sa kanyang isipan, nabubuo ang isang perpektong musika. Hawak ang luma at gasgas ng gitara na regalo
Sa kanya ni Mang Lino noong kanyang ika-15 kaarawan, isinasalin ni Likha ang musikang ito mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga daliri. Ang bawat tipa niya ay puno ng damdamin, ng kalungkutan, ng isang nakaraang hindi niya malimutan at ng pag-asang hatid ng bawat bagong umaga. "Anak, narito na ang iyong agahan," malamig na sabi ni Aling Diwa. Bitbit ang isang maliit na plato ng sinangag at tuyo. Inilapag niya ito sa isang patag na bato sa tabi ni Likha. "Ang ganda na naman ng tinutugtog mo. Tila ba kinakausap mo ang mga alon?" Ngumiti si Likha. "Sila po ang kumakausap sa akin, inay. Nakikinig lang po ako." Umupo si Aling Diwa sa tabi niya. "Alam mo, ang talento mo ay isang biyaya. Huwag mo sanang hayaang manatili lang dito sa dalampasigan. Ibahagi mo sa mundo, Likha." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng marka sa isipan ni Likha. Takot siyang ipakita ang kanyang sarili sa mundo. Takot siyang mahusgahan dahil sa kanyang kalagayan. Ang wheelchair na ito ang naging simbolo ng kanyang kahinaan, ng dahilan kung bakit siya iniwan. Ngunit isang gabi, habang nag-iisa, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Gamit ang isang lumang cellphone na bigay ng isang pinsan, gumawa siya ng isang anonymous na account sa isang music sharing website. Kailangan niya ng pangalan, isang pangalan na maglalarawan sa kanyang musika at sa kanyang pagkatao. Alon, dahil ang kanyang musika ay isinilang mula sa mga alon. Diwa, bilang parangal sa babaeng nagbigay ng bagong buhay at kaluluwa sa kanyang nawawalang pagkatao. Alon ng diwa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ina-upload niya ang kanyang unang recording, isang instrumental na piyesa na puno ng pangungulila, ngunit may himig ng pag-asa. Pagkatapos noon, mabilis niyang isinara ang cellphone na tila ba natatakot sa kung ano ang posibleng mangyari. Kinabukasan, nagulat siya sa iilang komento na natanggap niya. "Grabe, ramdam ko yung lungkot at pag-asa sa bawat nota. Sino ka? Ang galing mo. Parang dinadala ko ng musika mo sa ibang mundo. Nakakakalma. Salamat dito." Iyon ang simula. Linggo-linggo, nag-a-upload si Likha ng kanyang mga komposisyon at sa bawat bagong piyesa, dumarami ang kanyang mga tagapakinig. Ang pangalang Alon ng Diwa ay unti-unting naging isang misteryo sa mundo ng musika. Isang henyo na walang mukha, isang kaluluwang naririnig ngunit hindi nakikita. Ngunit sa kabila ng dumaraming papuri, sa paglubog ng araw, bumabalik pa rin ang anino ng kahapon. Gabi-gabi, bago matulog, binubuksan niya ang maliit na bag na iniwan ng kanyang ama. Sa loob, naroon pa rin ang makapal na pera na hindi niya kailanman ginalaw at ang kupas na larawan ng isang magandang babae, ang kanyang ina, si Tala. "Sana naririnig niyo po ako," bulong niya sa larawan, habang ang isang butil ng luha ay pumatak sa luma nitong papel. Ito ang kanyang ritual, isang paalala ng pag-ibig na minsan niyang natikman at ng sakit na humubog sa kanya. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang kanyang profile, isang email notification ang biglang lumitaw sa screen ng kanyang cellphone. Galing ito sa isa sa mga pinakamalaking music label sa Maynila. Nanginig ang kanyang puso habang binabasa ang nilalaman. Ang email ay puno ng papuri sa kanyang talento. Sinasabi nito na ang kanyang musika ay isang pambihirang sining. At sa dulo ng mensahe, naroon ang isang alok na hindi niya kailanman pinangarap. "Dahil sa angking galing ng iyong musika, nais naming ialok sa iyo ang pagkakataong magkaroon ng iyong sariling major solo concert sa prestihiyosong Manila Grand Theater. Kami na ang bahala sa lahat ng gastusin at preparasyon." Napigil ni Likha ang kanyang hininga. Isang major concert para sa kanya. Ang kanyang musika maririnig sa isang malaking entablado. Ang saya ay nagsimulang bumuhos sa kanyang dibdib, ngunit agad itong naputol
nang mabasa niya ang huling pangungusap. Ang tanging kondisyon ay ang personal mong pagharap sa publiko sa gabing iyon. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay, ang entablado, ang mga ilaw, ang libu-libong matang nakatingin sa kanya at sa kanyang wheelchair. Ang alok na parang langit ay biglang naging isang bangungot. Ang Imperial Holdings Tower ay isang dambuhalang tore ng bakal at salamin na tila ba hinihiwa ang kalangitan ng Makati. Sa pinakatuktok nito, sa loob ng isang malawak at halos walang lamang opisina, nakaupo si Donato Imperial. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol na sahig at kasing lamig ng aircon na humuhuni sa silid. 12 taon. 12 taon na niyang pilit na ibinabaon ang sarili sa trabaho. Pinalago niya ang kumpanya ng kanyang ama hanggang sa ito'y maging isang imperyo, kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng pagnenegosyo. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Isang salita niya lang, at ang mga tao sa paligid niya ay nagkukumahog na sumunod. Mayaman siya, makapangyarihan, ngunit gabi-gabi, kapag ang ingay ng syudad ay humihina at ang tanging kasama na lang niya ay ang kanyang sarili, bumabalik ang isang multo na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Ang mukha ng isang 10 taong gulang na batang lalaki, basang-basa sa ulan, na may mga matang puno ng tanong at takot. "Sir, narito na po ang quarterly report," sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Ang boses nito ay nanginginig. "Iwanan mo lang sa labas," sagot ni Donato. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Hindi niya tinanggal ang kanyang tingin sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituing hindi niya maabot. Gabi na naman nang hindi siya makatulog. Ang malambot niyang kama sa kanyang mansyon sa Forbes Park ay parang higaan ng mga pako. Bumangon siya at nagtungo sa kanyang bar. Nagsalin siya ng mamahaling alak sa isang baso, umaasang ang anghang nito ay papatayin ng pait sa kanyang lalamunan. Pero walang epekto. Binuksan niya ang isang lumang radyo na nasa isang sulok, isang regalong hindi niya na maalala kung kanino galing. Aksidente niyang napunta sa isang istasyon na nagpapatugtog ng mga instrumental na musika. Karaniwan, iinisin siya ng ganitong klaseng tugtugin, ngunit sa gabing iyon, isang partikular na himig ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang malungkot na tunog ng gitara ang nagsimulang tumugtog. Ang bawat nota ay tila isang patak ng luha. Mayroon itong kakaibang pamilyaridad, isang emosyon na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang himig ay puno ng sakit, ng pangungulila. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, mayroong isang sinag ng pag-asa. Napaupo si Donato, binitawan niya ang kanyang baso at itinuon ang buong atensyon sa musika. Para siyang sinasampal ng bawat nota. Ang musikang iyon, parang kinakausap siya. Tila ba alam nito ang lahat ng lihim na itinatago niya sa kanyang dibdib. Parang isinulat ito mula sa kanyang sariling nasirang kaluluwa. Nang matapos ang tugtog, nagsalita ang DJ. At iyan po ang pinakabagong obra mula sa mahiwagang si Alon ng Diwa. Isang henyo na patuloy na bumibihag sa ating mga puso nang hindi man lang nagpapakita ng kanyang mukha. Alon ng Diwa, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalang iyon sa isipan ni Donato. Agad niyang binuksan ang kanyang laptop at hinanap ang pangalan. Daan-daang resulta ang lumabas. Mga artikulo, blog posts, mga forum ng mga tagahanga, lahat ay nagtatanong ng iisang bagay. Snow si Alon ng Diwa. Pinakinggan niya ang lahat ng piyesang mahahanap niya. Bawat isa ay may dalang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ang musika ay nagpapaalala sa kanya kay Tala, ang kanyang yumaong asawa na mahilig ding tumugtog ng piano. Naalala niya ang mga pangarap nila para sa kanilang anak. Isang buhay na puno ng musika at pagmamahal. Isang buhay na siya mismo ang sumira. Habang nagbabasa ng mga artikulo, isang balita ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang malaking music label
ang nag-anunsyo na sila'y nasa negosasyon para sa isang major solo concert para kay Alo ng Diwa. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Donato. Isang ideya na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ang artist na ito, ang musikang ito, ay tila isang tinig mula sa kanyang nakaraan. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito. Kailangan niyang makilala ang taong may kakayahang hukayin ang mga emosyong matagal na niyang pinatay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Kahit na 10 oras na ng gabi. "Sir Donato?" Sagot ng inaantok na boses sa kabilang linya. "Miguel, may ipapagawa ako sa'yo," sabi ni Donato. Ang kanyang boses ay puno ng biglaang determinasyon. "May isang artist na nagngangalang Alo ng Diwa. Aalamin mo kung sinong music label ang kumakausap sa kanya para sa isang concert." "Sige po, sir. Ano po ang kailangan ninyo?" Tumayo si Donato at muling tumingin sa bintana. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. "Sabihin mo sa kanila, kahit magkano ang kailangan nila, Imperial Holdings ang magiging major sponsor. Gusto kong ako ang magdala sa artist na yan sa entablado." Huminto siya sandali. "At isa pa, Miguel, siguraduhin mong sa kontrata, may isang clause na nagsasabing gusto kong makausap ng personal ang artist pagkatapos ng concert, walang pero-pero." Ibinaba niya ang telepono. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 12 taon, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung ito ba ay pag-asa o isa na namang paraan ng pagtakas. Ang alam lang niya, ang musikang yon ay ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na buhay pa pala ang isang bahagi ng kanyang puso. Sa magulo at maingay na newsroom ng Music Beat PH, ang pinakamalaking online magazine tungkol sa musika sa bansa, si Beatrice Castro ay isang pating sa gitna ng maliliit na isda. Ang kanyang mga mata ay laging alerto. Ang kanyang mga tainga ay laging nakikinig, naghahanap ng dugo sa tubig. Ang dugo ng isang magandang kwento. "Beatrice, ano na ang ibabalita mo para sa cover story natin next week? Yung interview mo ba sa bagong boy band?" Tanong ng kanyang editor na si Mr. Robles, isang matabang lalaki na tila pagod na sa mundo. Inilapag ni Beatrice ang kanyang tasa ng kape nang may halong inis. "Sir, with all due respect, puro fluff pieces na lang ang sinusulat ko. Ilang beses ko pa bang tatanungin ang mga miyembro ng boy band kung ano ang paborito nilang kulay? Kailangan natin ng isang tunay na scoop." Bumuntong hininga si Mr. Robles. "At ano naman ang tunay na scoop na yan, Beatrice? Lahat ng malalaking artista na bantayan mo na. Wala nang bago." Di isang tusong ngiti ang sumilay sa labi ni Beatrice. Ikinasa niya ang isang presentation sa kanyang computer at ipinihit ang monitor paharap sa kanyang editor. Ang nakasulat sa screen ay 2 salita lamang, ngunit tila mayroon itong bigat. "Alon ng Diwa." "She," deklara ni Beatrice, "ang pinakamalaking misteryo sa OPM ngayon. Isang multo na may milyon-milyong tagapakinig pero walang muka. Isipin niyo, sir, tayo ang unang maglalabas ng kwento kung sino siya. Hindi lang yan cover story. That's the story of the year. Sisirain natin ang internet." Napakamot ng ulo si Mr. Robles. Imposible yan. Marami nang sumubok. Walang nakahanap sa kanya. Baka nga hindi siya totoong tao. Baka AI lang yan. "Hindi," madiin na sabi ni Beatrice. Masyadong totoo ang emosyon sa musika niya. Masyadong masakit. Walang computer ang kayang gumawa niyan. Tao siya, sir. At bawat tao may iniiwang bakas. At ako, magaling akong maghanap ng bakas. Sa loob ng sumunod na 3 araw, ang desk ni Beatrice ay naging isang war room. Puno ito ng mga printout ng mga artikulo, mga musical sheet at mga post-it notes. Isinantabi niya ang lahat ng iba pa niyang gawain at ibinuhos ang buong oras
sa kanyang bagong obsesyon. Isinuot niya ang kanyang mamahaling headphones, ipinikit ang mga mata, at hinayaan ang musika ni Alon ng diwa na balutin ang kanyang pandinig. Hindi siya nakikinig bilang isang fan. Nakikinig siya bilang isang investigador. Pinakinggan niya hindi lang ang mga nota, kundi pati ang mga nasa pagitan nito, ang espasyo, ang katahimikan, at doon niya narinig. Sa likod ng gitara, sa ilalim ng melodiya, may isang pamilyar na tunog. Hindi ito sound effect, masyadong natural. Ang tunog ng mga along humahampas sa mabuhanging dalampasigan. Ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno ng niyog. Ang tunog ng karagatan. Nasa tabing dagat siya, bulong ni Beatrice sa sarili. Iyon ang kanyang unang clue. Sunod niyang pinasok ang madilim na eskinita ng internet. Hindi ang mga sikat na social media sites, kundi ang mga luma at halos abandonado ng music forums kung saan unang napansin si Alon ng diwa. Nagbasa siya ng libu-libong komento, mga thread na nagsimula pa 5 taon na ang nakalipas. Karamihan ay papuri lang. Ngunit sa pinakailalim ng isang halos hindi na aktibong thread, isang komento ang nakakuha ng kanyang pansin. Isinulat ito ng isang user na may pangalang Batangueño o Rocker. Grabe itong si Alon ng diwa. Ang tunog niya ay parang yung naririnig ko sa isang napakagaling na bata sa isang baryo sa amin sa Batangas. Parehong-pareho ang kaluluwa ng tunog. Ang komento ay isinulat 4 na taon na ang nakalipas. Sinubukan niyang i-message ang user pero hindi na ito aktibo. Ngunit sapat na yon. Bingo! Batangas. Isang probinsyang kilala sa magagandang baybayin. Tumutugma ang lahat. Mabilis niyang binuksan ang isang mapa ng Batangas at tiningnan ang listahan ng mga coastal towns at barangays. Napakarami. Paano niya sisimulan? Tinitigan niya ang listahan, hinahayaan ang kanyang instinct na magdesisyon. May isang pangalan na tila tumalon mula sa screen. Isang pangalan na parang pamagat ng isang tula. Baryo Silang Araw. Baryo ng pagsikat ng araw. Isinalin niya sa isip. Isang lugar ng bagong simula. Isang perpektong lugar para magtago at lumikha. Ngumiti si Beatrice. Kinuha niya ang kanyang bag, ang kanyang recorder at ang kanyang camera. Lumapit siya sa desk ng kanyang editor. "Sir, magbabakasyon lang po ako ng ilang araw," sabi niya. "Saan ka pupunta?" tanong ni Mr. Robles. "Sa Batangas lang po, mga ngaso," sagot ni Beatrice, at sa kanyang mga mata ay makikita ang kislap ng isang pating na nakaamoy na ng dugo sa tubig. Ang balita ay dumating sa baryo Silang Araw na parang isang malakas na alon. Dala-dala ang saya at pag-asa. Mabilis itong kumalat sa bibig ng mga mangingisda at mga tindera sa palengke. Ang kanilang likha, ang kanilang alon ng diwa, ay magkakaroon ng sariling concert sa Maynila. Hindi lang basta concert kundi isang malaking pagtatanghal na itataguyod ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa buong Pilipinas. Narinig niyo ba? Si Likha, magiging sikat na. Sigaw ng isang mangingisda habang inaayos ang kanyang lambat. Tiyak yan. Ang musika niya ay galing sa puso, galing sa ating dagat. Sagot naman ng isa pa. Sa maliit na dampani ng Mang Lino at Aling Diwa, ang kasiyahan ay abot langit. Naghanda si Aling Diwa ng kaunting salo-salo bilang pasasalamat. Si Mang Lino naman ay hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan si Likha. "Anak, ito na yon. Ito na ang katuparan ng mga pangarap mo," sabi ni Mang Lino, tinatapik ang balikat ni Likha. "Ang galing mo ay maririnig na ng buong mundo." Si Likha ay nasa gitna ng lahat ng yon. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Masaya siya, ngunit nandoon pa rin ang takot sa pagharap sa publiko. Ngunit sa pagtingin niya sa masayang mukha ng kanyang mga magulang-magulangan at sa suporta ng buong baryo, unti-unti niyang nararamdaman ang katapangan. "Salamat po, Itay, Inay,"
sabi niya. Hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang munting selebrasyon nang dumating ang isang kinatawan mula sa music label. Isang babaeng naka-corporate attire na tila hindi bagay sa simpleng baryo. May dala siyang isang makapal na kontrata. "Congratulations, Mr. Sarmiento," bati ng babae. Pilit nang ngumingiti habang pinapaypayan ang sarili. "This is it. Narito na ang final contract para sa iyong concert. All thanks to our major sponsor who generously provided everything we need." "Maraming salamat po," sagot ni Likha. "Sino po ba ang dapat naming pasalamatan? Sino po itong major sponsor?" Kinuha ng babae ang isang folder mula sa kanyang briefcase. "They're one of the biggest conglomerates in Asia. Napakaswerte mo at napansin nila ang iyong talento. Ang sponsor ay..." Ibinigay niya ang isang calling card kay Likha. "Imperial Holdings." Ang pangalan ay tumama kay Likha na parang isang malakas na sampal. Imperial. Ang apelyido na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang pangalan ng lalaking nag-iwan sa kanya sa gitna ng daan, 12 taon na ang nakalipas. Biglang nanlamig ang buong paligid. Ang masayang tawanan ay napalitan ng isang nakabibiinging katahimikan. Ang nangiti sa mukha ni Likha ay biglang naglaho, napalitan ng isang maskara ng gulat, sakit, at galit. "Likha, anak, ayos ka lang?" tanong ni Aling Diwa. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang anyo. Hindi sumagot si Likha. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pangalang nakasulat sa calling card. Donato Imperial, CEO, Imperial Holdings. Ang mundo niya ay gumuho. Ang pangarap na kanyang inaabot ay biglang naging isang bangungot. Ang tadhanang kanyang tinatakbuhan ay siya palang humahabol sa kanya. "Hindi," mariin niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. Binaling niya ang tingin sa kinatawan ng music label. "Hindi ko to itutuloy. Ayoko. Bawiin niyo ang lahat." Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. "Pero bakit, anak?" tanong ni Mang Lino. "Ito na ang pagkakataon mo." "Hindi niyo naiintindihan," sigaw ni Likha. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa sobrang diin. Ang kumpanyang yan, ang taong yan, siya. Hindi niya matuloy ang kanyang sasabihin dahil paano niya sasabihin, paano niya ipapaliwanag na ang taong nag-aalok sa kanya ng katuparan ng kanyang pangarap ay ang parehong taong sumira ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, hindi natulog si Likha. Dinala niya ang kanyang sarili sa dalampasigan kung saan siya laging nag-iisa. Ang dagat na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila nangungutya ngayon. Ang mga alon ay tila bumubulong ng isang pangalan, Imperial. Sinundan siya ni Aling Diwa. Umupo ito sa buhanginan sa tabi ng kanyang wheelchair. Hindi ito nagsalita. Hinintay lang niya si Likha na maging handa. "Inay, siya po yon." Sa wakas ay sabi ni Likha. Ang boses ay basag. "Ang tatay ko, ang may-ari ng Imperial Holdings, siya ang nag-iwan sa akin." Niyakap ni Aling Diwa ang kanyang anak. Walang salitang kayang mag-alis ng sakit na yon. "Kaya hindi ko po itutuloy," sabi ni Likha. "Hindi ko kayang tumanggap ng tulong mula sa kanya. Hindi ko kayang tumayo sa entablado na itinayo niya mula sa pera na ipinalit niya sa akin." Huminga ng malalim si Aling Diwa. "Anak, makinig ka sa akin," malumanay niyang sabi. "Naiintindihan ko ang galit mo. Naiintindihan ko ang sakit. Pero isipin mo, hindi niya alam na ikaw si Alon ng Diwa. Ang musika mo ang pinili niya. Ang talento mo ang hinangaan niya. Hindi ang pangalan mo, hindi ang nakaraan mo." Tumingin si Likha sa kanyang ina. "Marahil," pagpapatuloy ni Aling Diwa, "hindi ito isang sumpa. Marahil, ito ang paraan ng tadhana para bigyan ka ng pagkakataong harapin siya. Hindi bilang ang batang iniwan niya, kundi bilang isang taong matagumpay, isang taong binuo
ng pagmamahal na ipinagkait niya. Ito na ang pagkakataon mo, likha. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Para ipakita sa kanya at sa buong mundo kung sino ka talaga. Ang mga salita ni Aling Diwa ay tumagos sa puso ni likha. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Determinasyon. Tumingala siya sa langit, sa mga bituin na tahimik na nagmamasid. Oo, ito na ang pagkakataon niya. Pero hindi na ito isang simpleng concert. Sige po, inay, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay may bagong apoy. Itutuloy ko ang concert na ito. Humarap siya sa madilim na karagatan. Pero hindi na ito para sa pangarap o sa kasikatan. Ito ay para sa mga kasagutan. Ang paghahanda para sa concert ni Alon ng Diwa ay naging personal na proyekto ni Donato Imperial. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang bagay sa labas ng kanyang negosyo ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Araw-araw, tumatawag siya sa mga organizer. Tinitiyak na lahat ay perpekto. Mula sa pinakamodernong sound system hanggang sa pinakamagandang lighting design. Gusto niyang ang gabing iyon ay maging karapat-dapat sa musikang bumihag sa kanya. Siguraduhin niyong malinaw ang bawat nota. Gusto kong maramdaman ng bawat manonood ang bawat emosyon na parang sila mismo ang nasa entablado. Utos niya sa kanyang mga tauhan sa isang meeting. Ang kanyang mga empleyado ay nagtataka sa biglaang pagbabago ng kanilang boss. Ang dating malupit at laging nakasimangot na CEO ay tila nagkaroon ng bagong sigla, isang kakaibang kislap sa mga mata. Hindi nila alam na ang bawat paghahandang ginagawa ni Donato para sa concert ay isang paraan para takasan ang sarili niyang mga demonyo. Ang musika ni Alon ng Diwa ang naging kanyang kanlungan, ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya ng koneksyon sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Isang Sabado ng hapon, habang walang pasok, nagpasya siyang ayusin ang mga gamit sa kanyang mansyon. Napadpad siya sa isang silid na matagal na niyang hindi pinapasok, ang dating music room ng kanyang yumaong asawang si Tala. Ang silid ay puno ng alikabok. Ang grand piano sa gitna ay natatakpan ng puting tela na tila isang multo mula sa nakaraan. Ang mga bookshelf ay puno ng mga libro ng musika. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng mga alaala. Sinimulan niyang linisin ang mga alikabok at sa paggawa nito, tila ba inilalabas niya ang mga nakatagong sakit sa kanyang puso. Bawat bagay na mahawakan niya ay may dalang alaala. Ang piyesa ng Clair de Lune sa ibabaw ng piano, ang paboritong tugtugin ni Tala, ang isang lumang metronome na sabay nilang binili. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magazine, nakita niya ang isang bagay na kinalimutan na niyang mayroon pala siya. Isang leather-bound na journal. Ang journal ni Tala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang asawa ay sumalubong sa kanya. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang journal ay puno ng mga masasayang alaala nung nagsisimula pa lang sila. Ngunit ang pinakamasakit basahin ay ang mga huling pahina. Ang mga sinulat ni Tala noong may sakit na siya, nung ipinagbubuntis niya si Likha. October 12, sinabi ng doktor na mahihirapan daw ako sa panganganak dahil sa aking puso. Pero hindi ako natatakot. Naririnig ko ang tibok ng puso ng anak natin sa loob ko. Ito ang pinakamagandang musika sa lahat. Alam kong magiging isang magaling na musikero rin siya balang araw, tulad ng pangarap ko. November 5. Donato, mahal ko. Nakikita ko ang takot sa iyong mga mata. Sa tuwing tinitingnan mo ako, huwag kang mag-alala. Magiging matatag ako para sa ating dalawa. Para sa ating munting bituin. Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para makita siyang lumaki. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Donato.
at tumama sa papel. Binubura ang tinta ng nakaraan. Naalala niya ang gabing iyon. Ang takot na bumalot sa kanya. Ang takot na mawala si Tala. Ang nag-iisang ilaw ng kanyang buhay. At pagkatapos, isang flashback ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Nasa ospital sila. Kagagaling lang ni Tala sa isang check-up. Nakaupo ito sa harap ng isang piano sa lobby ng ospital. Ang kanyang tiyan ay malaki na. Dahan-dahan niyang tinipa ang mga no. Isang malambing at orihinal na lullaby. Para kanino yan? Tanong ni Donato. Ngumiti si Tala at hinaplos ang kanyang tiyan. Para sa kanya, ang una nating kanta. Para kapag lumabas na siya, alam niyang ligtas siya sa mga bisig natin. Biglang nanlaki ang mga mata ni Donato. Ang lullaby na yon, ang himig na yon, ito ay pamilyar. Ito ay halos kapareho ng isa sa mga pinakasikat na piyesa ni Alon ng Diwa. Isang malungkot na bersyon, ngunit parehong-pareho ang mga pangunahing nota. Paano nangyari iyon? Imposible. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Narating niya ang pinakahuling pahina na may sulat. Isinulat ito ni Tala isang araw bago siya pumanaw. Ang sulat ay mahina na, tila ba bawat letra ay isang pakikibaka. Donato, mahal ko. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang iiyak. Ibinigay ko ang lahat ng lakas ko. Ngayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Sa ating anak, siya ang ating obra maestra, ang ating pinakamagandang musika. Huwag mo siyang pababayaan. Mahalin mo siya para sa ating dalawa. Donato, ang anak natin. Siya ang ating pinakamahalagang pamana. Mahalin mo siya kahit anong mangyari. Bagsak ang mga balikat, napaluhod si Donato sa sahig. Ang bigat ng 12 taon ng pagsisisi ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Binaliwalan niya ang huling habilin ni Tala. Pinatay niya ang kanilang pinakamagandang musika. Niyakap niya ang journal at humagulgol na parang isang bata. Sa katahimikan ng music room, ang kanyang mga iyak ang tanging maririnig. Isang malungkot na kantang puno ng sakit at panghihinayang. Sa sandaling iyon, ang concert ay hindi na lamang tungkol sa paghanga sa isang mahiwagang musikero. Ito ay naging isang desperadong paghahanap. Isang paghahanap para sa kapatawaran, para sa isang koneksyon sa nakaraang akala niya ay tuluyan na niyang ibinaon. Tama? Ang biyahe ni Beatriz papuntang Batangas ay puno ng pananabik. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus, pakiramdam niya ay papalapit na siya sa pinakamalaking kwento ng kanyang karera. Ang Baryo Silang Araw, na dati isang pangalan lang sa mapa, ay nagkakaroon na ng hugis sa kanyang isipan. Isang tahimik na paraiso kung saan nagtatago ang isang henyo. Pagbaba niya sa sentro ng bayan, sumakay siya ng tricycle papunta sa baryo. Ang daan ay makitid at baku-bako, napapaligiran ng mga puno ng niyog at mga bukirin. Ang hangin ay sariwa at amoy dagat. Napakaganda ng lugar, ngunit hindi iyon ang ipinunta ni Beatriz doon. Siya ay isang mangangaso sa isang bagong teritoryo. Nagpanggap siyang isang turista, isang vlogger na naghahanap ng mga hidden gems. Ang kanyang kamera ay nakasabit sa kanyang leeg at ang kanyang gamang ngiti ay kasing init ng sikat ng araw. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Sinusuri ang bawat mukha, pinakikinggan ang bawat usapan. Nagsimula siya sa maliit na tindahan sa tabi ng daan. "Magandang araw po, Ale." Bati niya sa matandang nagtitinda. "Napakaganda naman po pala dito sa inyo. Ano po ba ang maipagmamalaki ng Baryo Silang Araw?" Ngumiti ang matanda. "Naku, Ineng. Simple lang ang buhay dito. Maganda ang aming dagat, masarap ang aming isda, at higit sa lahat, mababait ang mga tao. Wala po bang sikat na tao dito?
Baka may artista o singer na dito nagtatago? Pabirong tanong ni Beatrice. Tumawa ang matanda. Naku, wala ineng. Pero mayroon kaming isang binata dito na napakagaling tumugtog ng gitara. Si Likha. Ang musika niya nako, parang galing sa langit. Likha. Iyon ang unang beses na narinig ni Beatrice ang pangalan. Itinago niya ang kanyang pananabik sa likod ng isang interesadong ngiti. Talaga po? Saan po ba siya matatagpuan? Baka pwede ko siyang ma-feature sa vlog ko. Itinuro ng matanda ang isang dako sa may dalampasigan. Lagi lang yan dyan sa may batuhan. O kaya naman, puntahan mo sa bahay ni Mang Lino at Aling Diwa. Sila ang nagpalaki dyan. Nagpasalamat si Beatrice at naglakad papunta sa direksyong itinuro. Habang naglalakad, kinausap niya pa ang ilang mga mangingisda. Pare-pareho ang kanilang kwento. Isang mabait at talentadong binata na nagngangalang Likha, na laging kasama ang kanyang gitara. Isang binata na laging nasa tabi ng dagat. Tumutugma ang lahat. Sa wakas, narating niya ang isang maliit, ngunit malinis na dampa na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ito raw ang bahay ni Mang Lino at Aling Diwa. Mula sa loob, naririnig niya ang malambing na tunog ng gitara. Ang tunog na yon, walang duda, ito ang musika ni Alon ng Diwa. Naramdaman ni Beatrice ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na, nasa tarangkahan na siya ng katotohanan. Huminga siya ng malalim at kumatok. Ang nagbukas ng pinto ay isang babaeng nasa mga 50 anyos. Ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng panahon, ngunit puno ng kabaitan. Si Aling Diwa. Magandang hapon po, sabi ni Beatrice, gamit ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Ako po si Bea, isang travel blogger. Narinig ko po na napakaganda daw ng inyong baryo at mayroon daw po kayong isang napakagaling na musikero dito. Pinatuloy siya ni Aling Diwa sa kanilang maliit na sala. Agad na tumigil ang pagtugtog ng gitara mula sa loob ng isang silid. Naku, oo. Ang anak kong si Likha. Mahilig talaga yon sa musika, sabi ni Aling Diwa habang naghahanda ng isang basong tubig para sa kanyang bisita. Mayroon siyang naramdamang kakaiba sa babaeng ito. Masyadong pulido ang pananamit nito para sa isang simpleng blogger. At ang paraan ng pagtingin nito sa paligid ay tila ba may hinahanap. Pwede ko po ba siyang makausap sandali? Tanong ni Beatrice. Naku, pasensya ka na ineng. Mahiyain kasi ang batang yon. Hindi sanay sa bisita. Malumanay na sagot ni Aling Diwa. Isang proteksyon na agad bumalot sa kanyang puso. Nag-usap pa sila ng ilang minuto. Si Beatrice ay nagtatanong tungkol sa buhay sa baryo, sa pangingisda, sa mga pista. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na gumagala, naghahanap ng kahit anong clue. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bagay sa sulok ng sala, bahagyang natatakpan ng isang kurtina. Isang bagay na gawa sa metal, isang bagay na may dalawang malaking gulong. Isang wheelchair. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang lalim ng lungkot sa musika, ang pagtatago sa likod ng isang pangalang walang mukha, ang pagiging mahiyain. Tumayo na si Beatrice para magpaalam. Ang kanyang isipan ay nag-uumapaw sa mga teorya. Sige po, Aling Diwa. Maraming salamat po sa inyong oras. Aalis na po ako. Walang anuman, ineng. Mag-iingat ka, sabi ni Aling Diwa. Habang sinasamahan siya palabas, habang naglalakad si Beatrice papalayo sa dampa, hindi niya mapigilan ang pagngiti. Isang ngiting tagumpay. Hindi niya nakita ang mukha ni Likha, ngunit nakita niya ang sapat. Ang lihim ay halos nasa kanyang mga kamay na. Ang kailangan na lang niya ay ang panghuling piraso ng puzzle, ang kumpirmasyon. At alam niya kung saan niya iyon hahanapin. Sa opisyal na listahan ng mga residente ng baryo. Isang pampublikong dokumento na magsasabi sa kanya ng buong pangalan ng misteryosong si Likha. Ilang araw na lang bago ang pinakahihintay na concert. Ang baryo silang araw ay abala sa paghahanda
para sa pag-alis ng kanilang pambato. Ngunit habang ang lahat ay masaya, si Likha naman ay nakakulong sa kanyang silid, kinakausap lamang ang kanyang gitara. Ang presyon ay tila isang malaking alon na handa siyang lunurin. Ang balita tungkol sa Imperial Holdings bilang sponsor ay kumalat na sa mga music blogs at kasabay nito ang pag-usisa ng lahat sa pagkatao ni Alon ng diwa. Lalo pa itong pinatindi ng mga misteryosong social media posts ng isang kilalang music journalist na si Beatrice Castro na nagpapahiwatig na mayroon siyang malaking revelasyon sa mismong gabi ng concert. Pakiramdam ni Likha ay unti-unti nang sumisikip ang kanyang mundo. Ang entablado na dati isang pangarap ay nagiging isang korte kung saan siya huhusgahan. Sa mga gabing hindi siya makatulog, binubuo niya ang isang huling kanta. Isang kantang hindi niya kailanman in-upload o ipinarinig kahit kanino. Ito ang kanyang pinakatatagong lihim, ang kwento ng kanyang buhay na isinalin sa mga nota. Ang bawat kumpas ng gitara ay isang alaala. Ang lamig ng ulan, ang takot sa dilim, ang init ng yakap ni Aling Diwa, ang tunog ng mga alon na naging kanyang kanlungan. Ang kantang iyon ay ang kanyang testimonya, ang kanyang katotohanan. Anak, huwag mong masyadong isipin ang mga bagay-bagay, sabi ni Mang Lino isang hapon habang inaabutan siya ng kape. Basta't tumugtog ka lang mula sa puso, iyon ang pinakamahalaga. Ngumiti si Likha, ngunit alam niyang hindi na ganoon kasimple ang lahat. Hindi na ito tungkol lang sa pagtugtog mula sa puso. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga multo ng kanyang nakaraan. Isang gabi, nanaginip siya. Nasa gitna daw siya ng isang malawak at madilim na kalsada, basang-basa sa ulan, tulad ng gabing iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Libu-libong mga anino ang nakapaligid sa kanya, nakaturo sa kanya. Ang kanilang mga bulungan ay mas malakas pa sa kulog. Nagising siyang humihingal. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa kanyang cellphone. Karaniwan, hindi niya ito sinasagot. Ngunit sa pagkakataong yon, tila may nag-udyok sa kanya na pindutin ang accept. Hello? Is this Likhain Sarmiento? Tanong ng isang pamilyar na boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na matalas at puno ng kumpiyansa. Nanlamig si Likha. Walang tumatawag sa kanya sa buong pangalan na yon, maliban kina Mang Lino at Aling Diwa. Sino to? Ang pangalan ko ay Beatrice Castro, mula sa Music Beat PH. Huwag ka nang magulat. Alam ko na ang lahat. Natigilan si Likha. Ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan ay nagkatotoo. Anong ibig mong sabihin? Alam kong ikaw si Alon ng Diwa, diretsong sabi ni Beatrice. Alam ko ang tungkol sa baryo silang araw at alam ko rin ang tungkol sa wheelchair mo. Isang magaling na anggulo, hindi ba? Ang lumpong henyo na itinago ng tadhana. Ang bawat salita ni Beatrice ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Likha. Anong kailangan mo sa akin? Mahinang tanong niya. Simple lang likhain, sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na handang manuklaw. Bigyan mo ako ng isang exclusive interview. Ikaw at ako lang. Ilabas natin ang kwento mo sa paraang makakakuha ka ng simpatya. Iyan ang gusto ko. Kung hindi... Huminto si Beatrice, hinahayaang mabitin sa ere ang kanyang banta. Kung hindi ano? Kung hindi, ilalabas ko pa rin ang kwento. Pero sa paraang gusto ko, isang kwentong mas madrama, mas kontrobersyal. Isang kwento tungkol sa isang binatang ginamit ang kanyang kapansanan para makakuha ng awa at kasikatan. Alam mo na, mas masarap basahin yon at ilalabas ko ito sa mismong umaga ng concert mo. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ng sponsor mong si Donato Imperial kapag nalaman niyang ang artist na sinusuportahan na niya ay isang – 'kasinungalingan'? Ang banta ay malinaw.
Si Beatrice ay may hawak na isang bombang sasabog anumang oras. Pakiramdam ni Likha ay wala na siyang matatakbuhan. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang lihim ay tuluyan ng gumuho. Bibigyan kita ng 24 na oras para magdesisyon, likhain, sabi ni Beatrice bago ibaba ang tawag. Inaasahan ko ang tawag mo. Pagkatapos ng tawag, nabitawan ni Likha ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa kanyang gitara, sa kanyang wheelchair at sa bintanang nakatanaw sa dagat. Ang huling pagtatago ay tapos na. Wala na siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Ngunit paano? Sa paraang gusto ni Beatrice o sa sarili niyang paraan? Tumingin siya sa dagat. Ang mga alon ay patuloy sa paghampas, walang takot, walang pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon, alam na ni Likha ang kanyang gagawin. Hindi na siya magiging isang dahon na tinatangay ng hangin. Siya na ang magiging bagyo. Isang gabi na lang, ang Manila Grand Theater ay abala. Ang mga ilaw ay kumukutitap. Ang mga sound system ay dumadagundong. Sa gitna ng lahat ng ito, sa ibabaw ng malawak at walang taong entablado, nakatayo si Donato Imperial. Nakatingin siya sa libu-libong bakanting upuan, ngunit sa kanyang isipan, naririnig na niya ang palakpakan, ang sigawan, at higit sa lahat, ang musika. Isang kakaibang pananabik ang bumabalot sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ito'y higit pa sa isang business venture. Pakiramdam niya, ang gabing ito ay may dalang isang bagay na personal, isang bagay na mag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Sir Donato, ayos na po ang lahat para bukas, sabi ng event manager, lumalapit sa kanya. Gusto niyo po bang i-check ang backstage? Hindi na kailangan, sagot ni Donato. Ang kanyang tingin ay hindi inaalis sa entablado. Mayroon lang akong isang hiling. Pagkatapos ng concert, gusto kong makausap ng pribado si Alon ng Diwa. Siguraduhin mong walang media, walang ibang tao. Ako lang at siya. Masusunod po, sir, sagot ng manager. Bahagyang nagtataka sa personal na interes ng bilyonaryo sa isang hindi pa nakikilalang artist. Naiwang mag-isa, nilibot ni Donato ang kanyang paningin. Sa dilim ng teatro, tila nakikita niya ang anino ni Tala na nakaupo sa harap ng isang piano, ngumingiti sa kanya. Ang musikang ito, mahal ko. Bulong niya sa hangin. Mayroon itong bahagi ng iyong kaluluwa, nararamdaman ko. Samantala, sa baryo silang, araw, ang kapaligiran ay puno ng damdamin ng pamamaalam. Ang buong baryo ay nagtipon sa labas ng dampani ng Manglino para ihatid si Likha sa kanyang pag-alis patungong Maynila. Anak, ito na, sabi ni Aling Diwa habang inaayos ang kwelyo ng damit ni Likha. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Huwag mong kalimutan, kahit anong mangyari doon, kami ay laging narito, nagmamalaki sa'yo. Opo, inay, sagot ni Likha. Hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Lumapit si Manglino at niyakap siya ng mahigpit. Ipakita mo sa kanila ang galing ng Batanggenyo, anak. Bulong nito. Iparinig mo sa kanila ang tinig ng ating dagat. Bago siya sumakay sa van na susundo sa kanya, may iniabot si Aling Diwa. Ang kupas na larawan ng kanyang tunay na ina, si Tala. Dalhin mo siya sa entablado kasama mo, sabi ni Aling Diwa. Tiyak, magiging proud siya sa iyo, Likha. Sa biyahe papuntang Maynila, tahimik lang si Likha. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang banta ni Beatrice. Hindi niya tinawagan ng babae. Hindi niya ibibigay ang kwento niya sa paraang gusto nito. Gagawin niya ito sa sarili niyang entablado, sa sarili niyang oras, sa sarili niyang musika. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Beatrice Castro naman ay naghahanda ng kanyang sariling armas. Sa kanyang laptop, nakabukas ang isang draft ng isang artikulo. Ang headline ay nakasulat na sa malalaking letra, "Ang tragedya sa likod ng himig, ang nakakaawang kwento ni Alon ng Diwa."
Puno ito ng mga detalyeng magpapaiyak sa mga mambabasa, isang perpektong pampasabog para sa umaga ng concert. Ngunit nag-post muna siya ng isang teaser sa kanyang social media, isang simpleng pangungusap na nagbigay ng kaba sa buong music industry. Abangan bukas, ang katahimikan ay mababasag. Ang lihim sa likod ni Alon ng Diwa ay malalaman na. Isang kwento na yayanig sa buong bansa. Gabi na nang makarating si Likha sa Manila Grand Theater. Pinapasok siya sa isang pinto sa likod para maiwasan ang mga nag-aabang na media. Dinala siya sa kanyang sariling dressing room. Ngunit bago pumasok doon, humiling siya ng isang bagay sa kanyang road manager. Gusto ko lang pong makita ang stage. Dinala siya sa gilid ng entablado, sa madilim na bahagi ng backstage. Mula doon, tanaw niya ang kabuuan ng teatro, ang mga ilaw, ang mga upuan, ang katahimikan, bago ang bagyo. At sa gitna ng lahat, sa mismong sentro ng entablado, nakatayo ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking matikas ang tindig, nakatalikod sa kanya. Kahit nakatalikod, kilala ni Likha ang anyo na iyon. Ang tindig na iyon ay nakaukit na sa kanyang mga bangungot sa loob ng 12 taon. Ang kanyang ama, si Donato Imperial, nakatayo sa entablado na itinayo para sa kanya. Ang kanilang mga mundo, na minsang pinaghiwalay ng isang malupit na gabi, ay ngayon ay ilang metro na lang ang pagitan. Ang Manila Grand Theater ay puno ng mga taong sabik. Ang hangin ay umuugong sa bulungan at pananabik. Mga fans, mga kritiko, mga kapwa musikero, lahat ay nagtipon upang masaksihan ang paglabas mula sa anino ng pinakamahiwagang artist ng kanilang henerasyon. Sa hanay ng mga VIP, nakaupo si Donato Imperial. Ang kanyang postura ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod ay bahagyang nanginginig. Sa isang sulok, sa press area, nakatayo si Beatrice Castro. Ang kanyang cellphone ay handa nang i-publish ang artikulong magpapabago sa lahat. Nang mamatay ang mga ilaw, isang nakabibinging sigawan ang pumuno sa buong teatro. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa gitna ng entablado kung saan nakapwesto ang isang upuan at isang mikropono. Mula sa dilim ng backstage, dahan-dahang gumulong ang isang anino. Ang bulungan ay naging isang nagtatakang katahimikan. Hindi ito ang inaasahan nila. Ang anino ay umupo, kinuha ang gitara, at nang tumama sa kanya ang buong liwanag, nakita ng lahat. Isang binatang may malalamlam ngunit determinadong mga mata, nakaupo sa isang wheelchair. Si Likha, si Alon ng Diwa. Hindi niya binigyan ng oras ang mga manonood na magproseso ng kanilang nakita. Agad niyang sinimulan ang unang kumpas ng kanyang gitara. Isang himig na masaya at puno ng buhay, isang kantang tungkol sa ganda ng umaga sa isang simpleng baryo. Ang kanyang musika ay napakabisa, napakalakas, na sa isang iglap, ang pagkagulat ng mga tao ay napalitan ng paghanga. Ang wheelchair ay tila naglaho. Ang tanging nakikita nila ay isang purong talento. Ang bawat kanta ay isang kwento. Ikinuwento niya ang saya ng paglalaro sa dalampasigan, ang kabaitan ng mga taong kumupkop sa kanya, ang lakas na ibinibigay ng dagat. Ang buong teatro ay dinala niya sa baryo silang araw. Si Donato ay nakikinig, nabibighani. Ang bawat nota ay tumatagos sa kanyang puso. Ito ang musikang nagligtas sa kanyang kalungkutan. Ngunit habang tumutagal, isang pamilyar na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Mayroong isang bagay sa lalim ng mga mata ng binatang iyon. Isang bagay sa paraan ng kanyang paghawak sa gitara na nagpapaalala sa kanya ng isang taong matagal na niyang kinalimutan. Nakarating na sa huling bahagi ng concert. Maraming salamat po sa inyong pagpunta ngayong gabi, sabi ni Likha. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya. Mayroon po akong isang huling kanta. Isang kantang hindi ko pa nailalabas kahit kailan. Isang kantang isinulat ko
hindi lang para sa inyo, kundi para sa isang taong espesyal na naririto ngayong gabi. Isang nakakakabang katahimikan ang muling bumalot sa teatro at sinimulan ni Likha ang pagtugtog. Ang himig ay iba sa lahat ng nauna. Ito ay malungkot, puno ng sakit. Ang bawat nota ay tila patak ng ulan sa isang madilim na gabi. Habang tumutugtog, ang mga imahe sa malaking screen sa kanyang likuran ay nagbago. Hindi na ito mga magagandang tanawin ng dagat, kundi mga anino, mga guhit ng isang walang katapusang kalsada sa ilalim ng ulan. Sa hanay ng VIP, nanigas si Donato sa kanyang upuan. Ang himig na yon, ang lullaby, ang kantang nilikha ni Tala para sa kanilang anak. Ngunit ngayon, ito ay puno ng pighati. Paano? Paano nalaman ng binatang ito ang kantang yon? Ang kantang ito, pagpapatuloy ni Likha habang hindi tinitigil ang pagtugtog, ay tungkol sa isang batang lalaki, isang batang iniwan ng kanyang ama sa gitna ng daan. 12 taon na ang nakalipas. Iniwan siya dahil hindi matanggap ng kanyang ama ang katotohanang siya ay nakaupo sa isang upuang may gulong. Ang kwento ay lumabas hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng musika. Ang takot ng bata, ang kalungkutan, ang pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Donato. Ang ulan, ang kalsada, ang wheelchair, ang lullaby. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang napakasakit, isang katotohanang imposible. Ang batang yun ay ako, deklara ni Likha. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong teatro. Itinigil niya ang pagtugtog at tumingin ng diretso sa direksyon kung saan nakaupo si Donato. Ang mga ilaw ng entablado ay tila nag-focus sa kanyang mga mata. Ang pangalan ko ay Likhain Sarmiento Imperial. Sa press area, napanganga si Beatrice. Ang kwentong hawak niya ay biglang naging basura. Ang katotohanan ay mas malaki, mas madrama, mas nakakagulat. At ang ama, sabi ni Likha, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa bigat ng emosyon. Ang amang nag-iwan sa akin sa gabing iyon ay ang parehong taong bukas palad na nag-sponsor ng concert na ito ngayong gabi. Huminga siya ng malalim. Siya po si Mr. Donato Imperial, isang spotlight operator na nakarinig ng utos mula sa direktor ng show na nahuli ang drama, ang nagpasyang itutok ang isang sinag ng liwanag sa kinaroroonan ni Donato. Lahat ng mga mata, lahat ng kamera ay napabaling sa kanya. Ang katahimikan sa teatro ay nakabibingi na tila ba isang malakas na pagsabog. Si Donato Imperial ay nakatayo. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng libu-libong tao. Ang artistang hinangaan niya, ang musikang minahal niya, ang batang itinapon niya, lahat ay iisa, ang kanyang anak. Tumingin siya sa entablado, sa mga mata ng binata, mga matang kapareho ng kay Tala. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng pagsisisi at pagkaunawa. Ang revelasyon ni Likha ay parang isang bombang sumabog sa loob ng teatro. Sa isang iglap, ang katahimikan ay naging isang magulong dagat ng mga bulungan, mga flash ng kamera, at mga sigaw ng mga reporter. Ang gabi, na dapat sana'y tungkol sa musika, ay naging sentro, isang pambansang iskandalo. Sa backstage, naghahari ang kaguluhan. Ang mga staff ng concert ay nagkukumahog na harangan ang mga miyembro ng media na desperadong makalapit kay Likha. Itinulak ng kanyang road manager ang wheelchair ni Likha papunta sa pinakaligtas na lugar na mahahanap nila, ang kanyang dressing room. Ngunit bago pa nila maisara ang pinto, isang boses ang pumigil sa kanila. Isang boses na makapangyarihan at puno ng desperasyon. "Sandali! Palabasin niyo ako! Kailangan kong makausap ang anak ko." Si Donato Imperial
na pinalilibutan ng kanyang mga personal na bodyguard, ay pilit na lumalapit. Ang kanyang muka ay hindi na ang muka ng isang kinatatakutang CEO, kundi ang muka ng isang amang nawawala, isang taong nasira. Papasukin niyo siya. Mahinang utos ni Likha sa kanyang manager. Nang magsara ang pinto, tanging silang dalawa na lang ang naiwan sa loob. Si Likha, nakaupo ng tuwid sa kanyang wheelchair. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pinaghalong galit at sakit. At si Donato, nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang mamahaling suit ay tila hindi na bagay sa gusot niyang anyo. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga paghinga at ang muffled na ingay mula sa labas ang maririnig. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila bilang mag-ama sa loob ng 12 taon. Si Donato ang unang bumasag sa katahimikan. Likha, anak. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam. Maniwala ka. Hindi ko alam na ikaw. Hindi niyo alam. Putol ni Likha. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ano ang hindi niyo alam? Na ang batang iniwan niyo sa gitna ng ulan ay magkakaroon ng pangalan? Na matututo siyang mabuhay kahit wala kayo? Patawarin mo ako, sabi ni Donato. Lumalakad papalapit. Bawat hakbang ay tila isang napakabigat na pasanin. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Duwag ako. Nadala ako ng sakit, ng pagkawala ng iyong ina. Huwag niyo siyang babanggitin. Sigaw ni Likha. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya. Ipinangako mo sa kanya. Ipinangako mong aalagaan mo ako. Pero ano ang ginawa mo? Itinapon mo ako na parang basura dahil hindi ako perpekto. Ang mga salita ay tumama kay Donato nang mas masakit pa sa sampal. Ang lahat ng kasinungalingang sinabi niya sa kanyang sarili sa loob ng maraming taon na ginawa niya iyon dahil sa sakit, na yun ang pinakamabuti, ay naglahong lahat. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Naging malupit siya. Alam ko, halos pabulong na sabi ni Donato. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Walang dahilan, walang sapat na paliwanag. Pagsisisi ang kasama ko sa bawat araw sa loob ng 12 taon. Sa gitna ng kanilang paghaharap, bumukas ang pinto. Pumasok sina Aling Diwa at Mang Lino. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita nila ang tensyon sa silid, nakita nila ang luha sa mga mata ni Donato at ang galit sa mukha ni Likha. Lumapit si Aling Diwa at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Likha. Isang kilos ng proteksyon at pagmamahal. Ang pagdating nila, ang tila gumising kay Donato sa katotohanan. Nakita niya ang simpleng mag-asawang ito, ang mga taong gumawa ng bagay na hindi niya nagawa. Ang mga taong nagbigay ng pagmamahal na ipinagkait niya. Sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, biglang lumuhod si Donato Imperial sa sahig. Sa harap mismo ng wheelchair ng kanyang anak, ang makapangyarihang bilyonaryo na kinatatakutan ng lahat ay ngayon ay nakaluhod na parang isang pulubi. Patawarin mo ako, anak, sabi niya habang humahagulgol. Pakiusap, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Lahat ng kayamanan ko, lahat ibibigay ko sa'yo. Sabihin mo lang. Itinigil siya ni Likha. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na awa at pagod. Ang kapatawaran, sabi ni Likha. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit puno ng bigat, ay hindi isang bagay na nabibili ng pera, Mr. Imperial. Tumayo siya sa tulong ni Mang Lino at dahan-dahang itinulak ang kanyang wheelchair palabas ng silid, kasama ang kanyang tunay na pamilya. Naiwan si Donato na nakaluhod sa sahig, mag-isa sa gitna ng kanyang mga basag na piraso. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, lahat ay walang halaga. Sa gabing iyon, nakuha niya ang buong mundo, ngunit nawala sa kanya ang kanyang kaluluwa. Lumipas ang ilang buwan-buwan,
Ang iskandalo ng concert ni Alon ng Diwa ay unti-unting humupa, napalitan ng mga bagong balita at tsismis. Ngunit ang epekto nito ay nanatili at nag-iwan ng permanenteng marka sa buhay ng lahat ng sangkot. Para kay Likain Sarmiento, ang pagbabalik sa Baryo Silang Araw ay isang pagbabalik sa kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Hindi na siya ang mahiwagang si Alon ng Diwa na nagtatago sa anino. Ang kanyang mukha at kwento ay alam na ng buong bansa. Sa simula, dinumog siya ng mga tao at media, ngunit sa tulong ng mga taga-baryo na nagsilbing kanyang tagapagtanggol, unti-unti siyang binalikan ng tahimik na buhay na kanyang kinalakihan. Ngunit may nagbago sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib, ang tanikala ng nakaraan na matagal niyang pinasan, ay tila gumaan. Ang pagharap niya sa kanyang ama sa entablado ay hindi lang isang paglalantad ng katotohanan. Ito ay isang pagpapalaya sa sarili. Hindi na siya gumugol ng maraming oras sa pag-iisa sa dalampasigan. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang musika sa mga bata sa baryo. Tuwing hapon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tapat ng kanilang dampa, tinuturuan niya ang mga bata kung paano tumugtog ng gitara. Ang dating malungkot na himig na isinilang mula sa sakit ay napalitan ng mga masayang kanta, sinasabayan ng tawanan ng mga paslit. Sa wakas, tinanggap na niya ng buo ang kanyang sarili, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang nakaligtas. Sa kabilang banda, ang buhay ni Donato Imperial ay nagbago ng tuluyan. Ang lalaking dating nasa tuktok ng mundo ay bumagsak. Ngunit sa kanyang pagbagsak, doon niya natagpuan ang isang bagay na mas mahalaga. Totoo sa kanyang sinabi, tinalikuran niya ang lahat. Ibinenta niya ang kanyang major shares sa Imperial Holdings, nag-resign bilang CEO at iniwan ang marangyang buhay na kanyang kinasanayan. Ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay ginamit niya para magtayo ng isang foundation, isang pundasyong nakapangalan sa kanyang yumaong asawa. Ang Tala Foundation. Ang layunin nito ay tulungan ang mga batang may kapansanan na may angking talento sa sining at musika. Hindi na siya nakatira sa isang mansyon, kundi sa isang simpleng bahay sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad. Hindi niya sinubukang kontakin si Likha sa telepono o sa personal. Alam niyang hindi pa panahon. Alam niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang pagsisisi, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa gawa. Ang tanging komunikasyon niya sa kanyang anak ay sa pamamagitan ng mga sulat. Linggo-linggo, nagsusulat siya ng liham na ipinapadala niya sa Baryo Silang Araw. Hindi ito mga sulat na humihingi ng tawad. Ito ay mga sulat kung saan ikinukwento niya ang mga bagay na dapat sana'y ikinuwento niya noon pa. Ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala ni Tala. Ikinuwento niya ang mga pangarap nila para kay Likha. Ikinuwento niya ang mga bagay na hinahangaan niya sa kanyang ina. Hindi siya umaasa ng sagot. Ang pagsusulat ay ang kanyang paraan ng paghinga, ang kanyang penitensya. Isang hapon, habang nagtuturo si Likha sa mga bata, isang kartero ang nag-abot sa kanya ng isa na namang pamilyar na sobre. Ito na ang pang-20 sulat na natanggap niya. Ang mga nauna ay hindi niya binuksan, ngunit sa araw na yon may nag-iba. Matapos ang kanyang klase, dinala niya ang kanyang wheelchair sa paborito niyang dalampasigan. Sa ilalim ng papalubog na araw, binuksan niya ang sulat. Binasa niya ang mga kwento tungkol sa kanyang ina. Sa bawat salita, tila nabubuo sa kanyang isipan ang imahe ng isang babaeng hindi niya nakilala, ngunit ramdam na ramdam niya ang pagmamahal. At sa dulo ng sulat, may isang pangungusap na tumagos sa kanyang puso. Alam mo anak, ang paboritong kasabihan ng iyong ina ay, ang bawat pagsikat ng araw ay isang bagong simula. Matagal kong hindi naintindihan yon, pero ngayon, unti-unti ko nang nauunawaan. Tumingin si Likha sa papalubog na araw. Ang araw ay lumulubog, ngunit alam niyang bukas, sisikat itong muli.
Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling bagay. Ito ay isang mahabang proseso, isang paglalakbay. Kinuha niya ang kanyang gitara. Ngunit sa halip na tumugtog, kumuha siya ng isang pirasong papel at isang panulat mula sa kanyang bag. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magsulat ng sagot. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong isusulat. Marahil ay isang simpleng salamat, o marahil ay isang tanong, o marahil ay isang bagong kanta. Ang mahalaga ay nagsimula na siya. Ang kamera ay dahan-dahang lumalayo. Iniiwan ang imahe ni Likhain Sarmiento sa dalampasigan ng Baryo Silang Araw. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng ginintuang liwanag. Ang dagat ay kalmado at ang hangin ay bumubulong ng isang himig ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa pagpapatawad. Ito ay nagsimula sa isang pagkakataong maghilom. At dito po nagtatapos ang ating kwento, Alon ng Diwa. Ang aral ng kwento natin ngayon ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa anumang yaman o pisikal na anyo. Ito ay nasa lakas ng pusong magmahal, sa tapang na bumangon mula sa pagkakalugmok at sa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ang bawat isa sa atin, anuman ang ating pinagdaanan, ay may kakayahang lumikha ng sarili nating magandang musika. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa inyong damdamin. Kung mayroon po kayong nais na genre o klase ng kwento na gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!